Gaya ng nakasanayan, may ibinigay na payo ang kanyang tiyahin. Huwag kang uupo sa gitnang bahagi ng bus. Para kung sakaling maaksidente at mahati ito, hindi ka madamay. Palagi naman itong sinusunod ni Sherlyn. Kaya pagpasok niya sa bus, agad siyang umupo sa bandang unahan. Pag-upo niya, napansin niyang kakaiba ang katahimikan sa loob ng bus. Halos walang nag-uusap. Ang ilan ay mahimbing na natutulog. Ang iba na may nakatingin lamang sa bintana. Walang emosyon. Parang walang buhay. Habang umaandar ang bus paakyat ng bundok, napansin ni Sherlyn na wala siyang signal. Sinubukan niyang mag-text sa kanyang tiyahin, pero hindi ito na-send.